Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang headlines. IZ Balita Nationwide. Panibagong big time oil price hike nakaubang sa susunod na linggo. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, iba't ibang progresibong grupo nagkilos protesta. Aumento sa sahod ipinanawagan. Bilang ng miyembro ng Kamara na bobotong pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng umabot sa mahigit kalahati ayon sa isang mambabatas. Sa ibayong dagat Iran o US-Iran War, tinuturing ng terminated ayon sa isang opisyal ng Trump administration. Sa pampalakasan, Pinoy boxer nasungkit ang PBO Super Flyweight title via unanimous decision. Sa pangkalusugan, benepisyo ng 20 minutong paglalakad araw-araw ating alamin. At sa showbiz, OPM icon Regine Velasquez inanunsyo ang kanyang final major solo concert sa Oktobring ngayong taon. IZ Balita Nationwide. Po ay unang Sabado sa buwan po ng Mayo 2, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Gilbert Verdes. IZ Balita Nationwide. At ngayon po sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, inaasang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po yan sa Min of Platts Singapore, yung MOPS at foreign exchange sa nakalipas na 4 na araw. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel sa piso hanggang 2 piso kada litro, habang 2 hanggang 3 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang inaasang dagdag presyo sa mga oil products ay dulot po ng patuloy na paghina po ng piso kontra dolyar at may mga paunang indikasyon din anya sa global oil trading na nagtutulak pataas po sa adjustment ng presyo ng krudo. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang mga price adjustments na ito tuwing Lunes at pinatutupad po kinabukasan araw ng Martes. Samantala, naging matagumpay naman po ang kilos protesta ng ilang grupo ng mga manggagawa kahapon kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day kahit hinarangan ng Philippine National Police ang daan patungong Menjola po yan sa Maynila. Itong sinabi ng laban ng manggagawa at kilusang May 1 matapos lagyan ng mga barikada at barbed wire ang mga kalsadang papunta po yan sa Menjola Peace Arc na karaniwang dulo po ng mga rally dahil maigpit ito o malapit ito mismo po sa palasyo ng Malacanang. Sa halip na makapagmarcha doon, ginanap ang mga rally
sa Recto Avenue at mas maagang tinapos ang pagtitipon. Pangunahing panawagan ng mga manggagawa ang makabulhang dagdag sa pambansang minimum wage, gayon din ang pagbabasura ng oil deregulation law at agarang pagbaba ng presyo ng langis. Ayon kay KEMU Chairperson Jerome Adonis, ang pagharang sa Menjola ay indikasyon niya na takot ang Administrasyong Marcos sa mga gantong aktibidad. Ibinahagi rin niya na nagkaroon sila ng dialogo sa Manila Police District bago po yung protesta. Ngunit nauwi lamang ito sa paglalagay ng mga barikada. Sa kaugnay pa rin pong balita, nanawagan naman sa pamalaan ng grupong Nagkakaisa Labor Coalition at Federation of Free Workers na wag nang tapyasan ng buwis ang mga manggagawa na sumusweldo ng 50,000 pesos pababa. Ayon sa Pangulo at Chairman ng grupo na si Attorney Jose Sani Matula, kailangan magkaroon na ng pagbabago sa proseso ng pagbubuwis sa sweldo po ng mga manggagawa. Sa pamagitan nito, higit anyang makikinabang dito yung mga ordinaryong manggagawa sa kanilang sweldo. Maasahan niya sila na maipapasa na ang legislated wage hike na ilang taon nang nakaumang o nakabinbin sa Kongreso. Marapat lamang anya na mabigyan ng aumento sa sahod ng mga manggagawa, bunsod po ng matinding epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, posibleng umabot naman po sa mahigit kalahati ng mga miyembro ng Kamara ang bumutong pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kinumpirma ni Congresswoman Janet Garin matapos makitaan po ng sapat na batayan o probable cause ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Garin, lampas ito sa kinakailangang 106 na boto o isang katlo o two-third po ng Kamara upang maipasa ang impeachment complaint o maitulak po ito sa Senado para po malitis. Dagdag pa niya, sa loob pa lamang ng lakas CMD na may mahigit 80 miyembro, tinatayang 2 naman ang maaring sumuporta sa impeachment. Gayunman, nilinaw ng mamabatas na walang opisyal na posisyon ang lakas CMD sa usapin at hahayaan ang bawat miyembro na bumoto ayon sa kanilang konsensya. Handa naman po at determinadong depensahan ng House Committee on Justice ang naging desisyon sa impeachment complaints matapos ideklarang may probable cause ang mga batayan sa reklamo. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Matatandang nakakuha ng unanimous votes o yung 53 boto mula po sa mga miyembro ng komite at walang tumutol sa dalawang verified impeachment complaints. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, uusad na yung komite sa pagtataguyod at pagsulong sa kaso ng impeachment na kanilang i-endorso raw sa plenaryo ng Kamara. Ang kanilaan niyang mandato ngayon ay ipagtanggol ang pasya na ito na may probable cause ang mga inihaing reklamo. Binigyan din pa ni Luistro na sa mga nagdaang clarificatory hearings ay naging impartial o walang pinapanigan ang komite tulad po ng pagsasagawa ng preliminary investigation. Samantala, iniginit naman po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang humarap sakaling umakyat po sa Senado ang articles of impeachment at mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Ito ay ayon kay Attorney Michael Poa, abogado po ng pangalawang Pangulo, bilang bahagi po yan ng kanilang tungkulin bilang defense team ni VP Sara na maghanda at anticipate yung anumang posibleng mangyari po sa proseso. Sinabi po ng abogado na walang katiyakan kung itutuloy ng Vice Presidente ang mga naudlot nitong biyahe sa ibang bansa kung sakaling umusad po ang mga reklamong ito. Anya, nakadepende ito sa magiging takbo ng mga susunod na hakbang sa Kongreso. Matatandaang nitong Abril 29, nagkaisa ang Committee on Justice ng House na mayroong probable cause sa dalawang impeachment complaints laban po sa Vice Presidente. Ito ang kauna-unahang hakbang bago tuluyang maakyat po ang kaso sa plenaryo ng Kamara at pagbotohan bago iakyat sa Senado.
iba pa pong tampok na balita, nanindigan naman po ang National Bureau of Investigation o NBI na hindi spliced o walang binago sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay ni raw sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, masusing dumaan sa verifikasyon ng naturang video kaya nakatitiyak ang lahat na authenticated ito batay sa kanilang obserbasyon at impormasyon. Ipinunto rin ni Matibag na dahil sa pag-isnab ni VP Sara sa mga pagdinig, hindi raw nagkaroon ng kalinawagan hinggil po sa naturang video. Sana nga po kung present sana si Vice President Sara o kung sino man yung defective nila doon, paano nilang may point out kung ano yung splice at ilabas nila. Wala naman pong in-splice doon. Ang nangyari lang pag-splice po, sabihin, dinoktor mo na yun or may binago kay. Alam naman natin lahat kung ano pong sinabi ni VP Sara nung siya po yung nag-press conference nung araw na yun. Ang nangyari lamang po dyan, nung ipinisinta po for purposes of time, kung ano lang po yung relevant doon sa testimonya, yun yung ilalagay. Pero meron pong bukabuan na video yan na in-authenticate ng National Bureau of Investigation. Samantala, kinumpirma din po ng hepe ng NBI na hinihintay na lamang nila ang resolusyon ng Department of Justice hinggil po sa posibleng criminal charges laban kay VP Sara kaugnay po ng naturang video. Pwede pong i-dismiss ng National Prosecution ng Service ng DOJ yan, may karampatan po ang NBI na mag-file po ng motion for reconsideration. Kung yan naman po ay magkaroon ng resolusyon na pumapabor sa ipinasa ng NBI, ang kampo naman po ni Vice President Sara, siya naman po ang pwedeng mag-motion for reconsideration. At kung matapos po yan, iaakit po sa korte yan by an information. Doon naman didinggin sa korte yung kaso po ng grave threat at ng inciting to sedition. Mahabang proseso po yan. Yan po yung tinig ni NBI Director Melvin Matibag sa panayam ng DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala, sa iba pa pong tampok na balita, nilinaw naman po ng Senate Committee on Finance at Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na konsepto ng bayanihan ang ideya sa likod po yan ng lifeline rate na sinisingil sa mga consumers ng mga kuryente para pondohan ang pambayad sa bill ng mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tugon nito ni Gatchalian sa reklamo ng mga regular consumers na iniinda ang pass-through charges sa electricity bill gayong hindi naman nila dapat ipasan sa kanila ang mga singil gaya po ng lifeline rate, systems loss at fit-all. Genman, paliwanag ng senador na tinatawag pong basic charges lamang yung nasasakop po ng 50 kilowatt-hour na konsumo po ng mga 4Ps member at kapiranggot ang inuhugot sa mga regular na kumukonsumo ng kuryente. Dito sa 4Ps na ito, meron pa talagang pinakamahirap. Ito talagang hindi nag-aral, hindi pumasok sa edukasyon, hindi nakapag-aral. At ito yung mga kababayan natin na talagang lugmok sa kahirapan. Kaya dito pumasok itong lifeline. Natulungan natin itong mga pinakamahirap nating kababayan para at least man lang magkaroon sila ng kuryente. Dahil ang 50 kilowatt ngayon, ang tulong natin sa kanila 50 kilowatt. Ang 50 kilowatt, ibig sabihin 3 bumbilya, isang plancha, isang maliit na ref, yun ang 50 kilowatt. So hindi man lang sila makakabit ng TV doon sa kanilang talagang very basic lang. Samantala, bukas naman po sa Gatchalian sa hirit ng ilang kapwa senador at mambabatas, nahugutin na lamang sa national budget ang electricity subsidy sa halip po na sa mga consumers at ripasuhin na ang Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA Law. So, itong mga government charges na ito, lumalabas mga 56 centavos per kilowatt hour. So, ito yung pinag-aaralan. Sabi ko nga, aking proposal, i-absorb na lang ng gobyerno para puro consumer-related charges na lang ang babayaran ng consumer. Yan po yung tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Samantala, dito naman po tayo sa ating Metro Patrol. NPD Northern Police District nakatutok po sa pagbibigay seguridad sa pagdiriwang ng Labor Day. Kahapon po yan. Report mula kay Danny Cruz. Danny.
Nag-deploy ang Northern Police District o NPD ng 350 pulis para sa seguridad kaugnay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Isinagawa ang send-off ceremony sa himpilan ng MPD sa Caloocan City kung saan pinangunahan ito ni Police Colonel Amado Mendoza Jr., Acting Chief ng District Directorial Staff bilang kinatawan ng pamunuan ng NPD. Bago ang deployment, nagsagawa rin ng briefing ang District Legal Office ng NPD tungkol sa tamang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga pampublikong pagtitipon. Binigyan din dito ang maayos at disiplinadong paghawak sa mga kilos protesta, paggalang sa karapatang pagtao, pagsunod sa tamang police operational procedure sa crowd control. Ayon sa MPD, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang kaayusan, mapalakas ang police visibility at matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga grupong manggagawa at mga lalahok sa mga aktibidad. Tiniyak naman ni Northern Police District Police Brigadier General Christopher de la Cruz na handa sila para masiguro ang mapayapa at maayos na pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala, dito naman po tayo sa ating Ronda Probinsya. Binata patay sa pamamaril o patay matapos barilin habang naglalaro ng Mobile Legends sa Cavite. Report mula kay Arman Cambe. Arman? Isang 23 anyos na binata ang dead on arrival sa ospital matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Santa Cruz 1, Dasmariñas City, Cavite, kamakalawa ng gabi. Kinilala ang biktima na si Alias Mike, residente na nabanggit na lugar. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nakatambay umano ang biktima kasama mga kaibigan nito na naglalaro ng mobile game sa tapat ng isang bahay na isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa kanilang harapan. Ayon sa mga nakasaksi, agad na bumunot ng baril ang suspect at sunod-sunod na pinaputukan ang binata. Ang suspect na nakasuot umano ng itim na helmet, jacket at maong pants ay mabilis na tumakas sa hindi pa matukoy na direksyon. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang Dasmariñas City Police Station sa naturang krimen. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa siyang pila may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, number 1 most wanted person sa kaso o na may kasong pagpatay na aresto sa Cavite ng Navotas Police. Report mula kay Danny Cruz. Danny? Naaresto ng mga operatiba ng Navotas City Police Station ang number 1 most wanted person sa station level na akusado sa kasong pagpatay. Ayon kay Police Colonel Renante Pinuela, hepe ng Navotas Police, isinagawa ang operasyon sa Barangay Mabato, Maragondon, Cavite sa ilalim ng pamumuno ng operatiba ng warrant at Sabina Section. Bit-bit ang warrant of arrest, nasa kote ang 56 na anyos na lalaki na nakilalang si alias Rome. Naaharap ito sa kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Ayon sa pulisya, ang akusado ay nakatala bilang top 1 most wanted sa district level at top 1 sa station level. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 170 sa Malabon City. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa custodial facility unit ng Navotas City Police Station habang inihahanda ang pagbabalik ng warrant of arrest para isumite sa korte. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, Batangas o drug den sa Balayan, Batangas, sinalakay ng PDEA at Batangas PNP, 4 na high-value targets arestado. Nagbabalik Arman Cambe. Arman? 4 na high-value target sa Balayan, Batangas ang inaresto ng pinagsaling puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Batangas PNP Intelligence Unit makaraan sa lakay ng mga otoridad ang hinihinalang drug den sa barangay Gumamela na nasabing bayan. Ang operasyon ay sinagawa dakong 12 ng tanghali sa pakikipagtulungan pa rin ng PNP Maritime Police Station. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Del Mar, 52
5 taong gulang, Paulo, 30 taong gulang, Ireneo, 40 anyos at Dennis, 42 taong gulang. Nakumpiska mula sa apat ang 12 gramo ng Cebu na may street value na 81,600 pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala, Mayor Malapitan, personal na iginawad sa mga residente ng Sitio Gitna sa Barangay 166 ang dokumento para sa lupa at tahanan. Nagbabalik Danny Cruz. Magandang balita para sa mga residente ng Sitio Gitna sa Barangay 166 ang hatid ni Mayor Along Malapitan kung saan personal niyang iginawad ang contract to sell sa kabuwang 132 individual. Anya ito'y mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon nila ng sariling lupa at tahanan. Ayon sa payag ng alkalde ng lungsod, layunin ng dokumentong ito na alisin ang pangamba ng mga benepisyaryo at bigyan sila ng karapatan at pagkakataong maging ganap na may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Binigyan din ni Malapitan na patuloy ang pagsisikap ng pamahalang lungsod upang matiyak na ang bawat mamamayan ng Caloocan ay panatag at hindi magiging dayo sa sarili nilang tahanan. Kasabay nito, isinagawa rin ng oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng katagumpayan, pangkabuhayan, asosasyon sa Sitio Gitna Phase 2 INC o itong Homeowners Association. Inaasahan ng samang ito'y makakatuwang ng lokal na pamahalaan sa paggabay, pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Sinabi ni Mayor Malapitan na ang pamunuan ng lungsod ng Caloocan ay laging may aksyon at malasakit sa kanilang mga kababayan. Metro Patrol Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, isang kolehiyala patay sa salpukan ng truck at motorsiklo sa San Fernando City, Pampanga. Report mula kay Johnny Gole. Johnny. Yes, patay nga itong isang babaeng college student matapos samantala yung isa naman ay nasa critical na kondisyon na matapos itong mabangga sila nitong isang trailer truck yung kanilang sinasakyang motorsiklo dito sa kahabaan ng Manila North Road o dating MacArthur Highway dito sa City of San Fernando, Pampanga, bandang umaga. Ayon dito sa inisyal na ulat ni Rochelle Fernando, ang Operation Officer nitong City Disaster Risk Reduction and Management Office, magkaangkas umano itong mga biktima sa isang single motorcycle patungong southbound ng makasalubong itong trailer truck na kumuha ng kanilang linya. Ayon dito sa mga nag-responding rescue team, nadala naman agad nila itong sa pinakamalapit na pagamutan itong mga biktima, ngunit idiniklara ng attending physician na ang isa ay dead on arrival, samantala nasa critical na condition pa yung isa niyang kasamahan. Samantala itong isa pang rider ang nagtamo rin ng minor injury na nasangkot din sa nasabing insidente at tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Ang chopper ng trailer truck ay nasa kustodiya na ngayon itong City of San Fernando Police Station habang ongoing pa yung isinasagawang investigasyon sa insidente at dokumentasyon para naman sa kaukulang pagsasampa ng kaso laban sa chopper. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilo, may todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Isang most wanted person sa San Juan, Ilocos Sur, arestado. Report mula kay Ronald Domingo. Ronald. Muling pinatunayan ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang pagiging consistent sa mandato nito sa pagtugis sa mga law offenders sa pamagitan ng pagkakaresto sa top 1 most wanted person sa munisipyo ng San Juan.
ang pagkakaresto ay ginawa sa pamagitan ng intelligence-driven operation alinsunod sa pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga wanted person at individual na umiiwas sa prosecution. Matagumpay na naresto ang tracker team ng San Juan Municipal Police Station at ang mga tauhan ng Santo Domingo Municipal Police Station ang suspect na kinilala bilang isang 41 anyos na lalaki na walang trabaho, residente ng Cabugao, Ilocos Sur. Ngunit kasalukuyan naninirahan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng presiding judge ng RTC Branch 24, Cabugao, Ilocos Sur dahil sa krimeng karnaping. Ang provincial director na si Police Colonel Augusto Asuncion ay pinuri ang mga operating troops para sa kanilang dedikasyon at koordinasyon na binibigyan diin ang patuloy na pangako ng Ilocos Sur Police Provincial Office sa pagtiyak na ang mga wanted na tao ay maharap sa pag-uusig. Ang Ilocos Sur Police Provincial Office ay nanatiling nakatuon sa pagpapaigting ng mga operasyon ng manhunt upang matiyak na walang sinumang lumalabag sa batas ang makakatakas sa pananagutan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nagulat para simpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, 2 miyembro ng Milisyang Bayan, kusang loob o voluntaryong nagbalik loob sa pamalaan. Report mula kay Melvin Machado. Melvin? Voluntaryong sumuko ang 2 miyembro ng Milisyang Bayan sa lalawigan ng Masbate. Kinilala ang mga sumuko na sina Alias Ron at Alias Jen. Kabilang sila sa Platon 2, Larangan 2, Kumiting Larangan Guerrilla South ng Bicol Regional Party Committee na kumikilos sa 2 distrito ng Masbate sa ilalim ng command ng isang alias Bugas Denden Cañete. Isang baril din ang isinuko ng 2 na ngayon ay nasa custody ng 2nd Provincial Mobile Force Company para sa kaukulang documentation. Prinoproseso na rin ang pagiging miyembro nila sa ICLI program para sa kaukulang tulong lalo na ang hanap buhay. Samantala, naging posible ang pagsuko ng 2 miyembro ng Milisyang Bayan sa pakikipagtulungan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, RPSB Team Tubog Masbate sa pakikipagtulungan ng POV Corpus Municipal Police Station, Masbate Police Provincial Office, 65th Infantry Battalion at 9th Infantry Battalion, Philippine Army. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Babalik po kami pagkalipas ng ilang mga balala oras. 6:26 na po ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. IZ Balita Nationwide. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay
Pilipino dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Balita. IZ Balita. Nationwide. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako po muli ang inyong tagapagbalita, Gilbert Verdes. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Teka pa pong dampok na balita, handang pag-aralan ni Senador Sherwin Gatchalian ang hirit ng ilang kapwa senador at kongresista na hugutin na lamang sa national budget ang electricity subsidy sa halip na pasanin ng mga consumer sa pamamagitan po ng pass-through charges. Tugon ito ni Gatchalian sa reklamo ng ilang mga consumers na iniinda po yung pass-through charges gaya po ng lifeline rates, system loss at feed-all. Sa bill sa kurente, sa gitna po yan ng nararanasang krisis dulot po ng gulo sa gitnang silangan. Tiniyak ng opisyal na bukas ang Senado sa mga panawagang ripasuhin ang Electric Power Industry Reform Act, yung EPIRA Law, na mahigit 2 dekada nang umiiral pero hindi marahil akma ngayong panahon dahil po sa nagbabagong sitwasyon. So itong mga government charges na ito, lumalabas mga 56 centavos per kilowatt hour. So ito yung pinag-aaralan. Sabi ko nga, aking proposal, i-absorb na lang ng gobyerno para puro consumer-related charges na lang ang babayaran ng consumer. Yan po yung tinig ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Ito, consumer news pa rin. Tiniyak naman po ng Manila Water na sapat ang kanilang supply ng tubig ngayong tag-init. Sa kabila po yan ang tumataas na demand at inaasang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Head, DT Galang, taon-taon nilang pinaghahandaan ang pagtaas ng konsumo ng tubig tuwing summer. Kaya patuloyan niya ang kanilang kumpanya sa paghahanap ng iba pang mapagkukunan ng supply upang masuportahan ang lumalaking pangangailangan. Yung ating Upper Wawa Dam po, yan kaka-acquire pa lang po ng Manila Water nung katapusan ng nakaraang taon, and hanggang 400 million liters per day po yung maaari nating idagdag pa sa supply para po lamang sa mga customers ng Manila Water. So lahat po ito ay nakahanda na at kung kailanganin po ay atin ang pwedeng magamit. Medyo maiibsan yung ating pangamba na baka po hindi maging sapat yung ating supply dito sa East Zone. Meron naman po tayo nitong mga alternative source. Binigyan din pa po ng opisyal ng Manila Water na walang inaasahang water service interruption para po sa kanilang mga consumer ngayong panahong ito.
meron din po tayo mga operational efficiencies na ine-exercise po sa ngayon para po mas makasiguro na hindi na po mararanasan yung malawakang pagkawala ng tubig. Na meron naman po tayong projections na kung babawasan man po yung nakukuha nating tubig sa Angat, meron naman po tayong pangpuno doon sa alternative sources natin. Kaya't hanggat maaari, amin pong sisiguruhin na hindi po maapektuhan yung kasalukuyang na-experience ng ating mga customers sa kanilang mga tahanan. Yan nga po yung tinig ni Manila Water Corporate Communications Head Titi Galang sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Dito po tayo sa ating Ronda Probinsya. 3 individual sa Sinait, Ilocos Sur arestado dahil sa illegal na sugal. Nagbabalik Ronald Domingo. Natatanggap ng ulat ang Sinait na Municipal Police Station na mula sa isang concerned citizen hinggil sa patuloy na aktibidad na illegal na pagsusugal sa Barangay Paratong, Sinait, Ilocos Sur. Batay sa nasabing ulat, nagsagawa ng intelligence-driven na anti-illegal gambling operation ang mga tauhan ng istasyon ito. Sa pamuno ni Police Captain Brian Romeo A. Lopez, Acting Chief of Police, tumuloy ang team sa lugar para i-verify ang impormasyon na nagresulta kapag kakareso ng 3 individual na nahuli sa flagrante delikto na naglalaro ng illegal na card game na tungit na may perang bilang taya. Ginabayan ng 7 points agenda ng hepe ng Philippine National Police ang 3 M's, maasahan, malalapitan ng Regional Director sa mapagkakatiwalaan at ang mantra ng Provincial Director, patuloy na pinalakas ng Sinait Municipal Police Station ang kampanya nito laban sa illegal na pagsugal sa pamagitan ng pinaigting na mga operasyon sa pagpapatupad ng batas na nagresulta sa matagumpay na pagkakahuli ng mga lumalabag. Ang Sinait Municipal Station ay nakatuon pa rin sa pagpapataguyod ng kapayapaan at kaayusan, pagtiyak ng kaligtasan ng publiko at pagbibigay ng maasahan, tumutugon at mapagkatiwalang serbisyo ng pulisya sa komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat sa hindi lang may kudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, 3 patay sa sunog sa Gumaca, Quezon. Nagbabalik Arman Cambe. 3 kataong namatay matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Bala, Gumaca, Quezon kahapon na madaling araw. Kinilala ang mga nasawi na sina alias Rolly, 48 taong gulang, alias Tin, at isang minor de edad na si alias Carl. Pawa mga residente na nabagit na lugar. Ligtas naman ang may-ari ng bahay na si alias Ronnie, 45 anyos. Sa investigasyon ng Bureau of Fire and Protection ng Gumaca, Quezon, nagsimula muna ang apoy sa kusina ng bahay, mabilis na kumalat sa buong kabahayan, kung saan nagtrap ang 3 biktima. Alas 4 na ng umaga nang ideklarang fire out ang nasabing sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire and Protection ng Gumaca, Quezon ang halaga ng natupok na ari-arian at kung ano talaga ang pinagsimulan ng nasabing sunog. Arman Cambia mula Calabarzon, nag-uulat patimpila may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Lalaking pauwi na sa kanilang bahay, binaril sa Balatan, Camsur. Nagbabalik Melvin Machado. Patay ang 43 years old na si alias Marcelino, residente ng Zone 2, Sitio San Fego, Barangay Cabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Pauwi na ang biktima kahapon, lula ng kanyang motorsiklo nang sabayan umano ng sospek na nakasakay rin ng motorsiklo at barilin ang biktima na agad nitong ikinamatay. Agad namang tumakas ang sospek sa hindi patiyak na direksyon. Patuloy naman ang ginagawang pag-iimbestiga ng Balatan Municipal Police Station upang malaman ang motibo ng pamamaslang at matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na sospek. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat po sa ating mga Ronda reporters. Samantala sa iba pa pong tampok na balita, nananatiling bulag at bingi ang pamahalaan sa mga hinaing at pangailangan ng mga manggagawa, partikular sa pagtaas ng sahod. Itong binigyan din ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate
Ayon kay Onyate, lalo pang lumala ang krisis sa sweldo ng mga mamamayan, lalo na nang maganap yung krisis sa Middle East. Ito pong krisis sa Middle East ay nagpatindi lamang po dun sa krisis ng sweldo. Yung ating pong higit 5 milyon na minimum wage earners, hanggang ngayon, wala pa rin po yung hinihinging substantial na aumento na 200 pesos na maisabatas. Ganun din po yung ating mas malawak na middle class. 4 sa bawat 10 Pilipino ay tinatawag nating middle income earner, yung ating middle class, na patuloy pa rin pong matindi ang pagkakagipit. Binubuwisan yung sweldo, binubuwisan din bawat gastos. At until now, yung mga panukala para sa value-added tax na mabawasan, yung excise tax, masuspindi muna. Hanggang ngayon, bulag at bingi pa rin ang pamahalaan sa panawagan na yon. Dagdag po ng TUCP, hindi pa kinukonsulta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang labor sector mula nang ito'y umupo sa pwesto noong 2022. 4 na taon na po tayo under the Marcos administration. Wala pa po tayong napapasang makabuluhang batas para po maibsan yung paghihirap ng ating mga manggagawa. Not to mention the fact, pati po sa executive. Unlike previous administrations, only President Marcos po has not met the labor sector 4 years into this administration already. So hindi po natin masisisi yung ating mga manggagawa na ngayon po ay punong-puno na. Yan po yung tinig ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Onyate sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Dapat tanggalin na yung middle class na term. Pare-parehas na ngayon naghihirap no? Wala na kasi tayo na pumapasan sa lahat no? Wala na dapat yung term na yun. Oo. Samantala, dito po tayo, balik po sa ating Ronda Probinsya. Drug pusher kalaboso sa Pitig, Ilocos Norte. Nagbabalik Ronald Domingo. Arestado ang isang 37 anyos na lalaki na nakalista bilang street-level individual sa matagumpay na anti-illegal drug bypass operations na isinagawa ng Pidig Municipal Police Station sa Barangay 22, Buyboy, sa naturang bayan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto sa suspect matapos itong mahuli sa pagbebenta ng umano'y pinatoyong dahon ng marijuana na may mga namumungang pang-itaas sa isang pulis sa Puso Bayer. Na-recover sa operasyon ang mga bypass items na naglalaman ng 2 sachet na nilalang marijuana kasama ang siyam na karagdagang sachet na naglalaman ng parehong substance na nakuha sa pag-aari ng suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nag-uulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, nasa 500 ang tricycle drivers at operators sa Masantol, Pampanga tumanggap ng cash ayuda mula po sa DSWD. Nagbabalik Johnny Gole. Johnny. Yes, kulang nga sa 500 tricycle drivers at operators o TUDA dito sa bayan ng Masantol sa Pampanga. Itong tumanggap ng cash ayuda na tig 5,000 piso bawat isa mula dito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang nasabing cash ayuda ay tulong ng national government sa pamamagitan ng DSWD para sa transport sector na grabing naapektuhan na dulot ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon dito kay Masantol, Pampanga Mayor Danilo Ginto, malaking tulong niya itong cash ayuda para sa kanilang mga mamamayan, lalo na dito sa TUDA kahit papano niya ay mayroon silang magamit para sa kanilang gastusin lalo na sa pambili nila ng gasolina. Nagpasalamat din siya sa ahensya at kay Pampanga Port District Representative Ana York Bundok na siyang namagitan niya sa DSWD upang mabigyan ng alokasyon na cash ayuda itong mga tricycle o itong TUDA sa kanilang bayan. Aminado itong si Mayor Ginto na hindi sapat umano yung kanilang pondo sa ganitong sitwasyon dahil maliit lamang ang kanilang budget
para dito. Hiling niya na sana sa susunod ay mabigyan din ng tulong pinansyal itong mga apektadong magsasaka at mangingisda sa kanyang bayan na dito sa krisis, hindi lamang dahil sa oil price hike, kundi maging apektado rin sila dito sa kondisyon o mainit na panahon. Maraming taniman na umano dito ngayon sa kanyang bayan ang hindi na mapapatubigan, samantala na mamatay din sa sobrang init ang kanilang mga alagang isda gaya ng bangos at tilapia sa palaisdaan. Gayunpaman, ayon dito kay Representative Bundok, hingin niya sa ahensya sa second round cash ayuda na isama na itong agricultural sector sa National Government Cash Assistance sa kanyang distrito dahil gumagamit din umano ng makinarya ang mga ito sa pagbubungkal at pagpapatubig ng kanilang mga taniman, na gayon din itong mga fish pond operators sa kanilang mga palaisdaan. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impilang ito, Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, Labor Day celebration sa Naga City naging mapayapa. Report mula kay Melvin Machado. Walang naitalang kaguluhan sa lungsod ng Naga kaugnay ng pag-obserba ng Labor Day kahapon. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, walang kilos protestang inilunsad ang alinmang militanteng grupo sa lungsod ng Naga at lalawigan ng Camarines Sur dahil nasa lungsod ng Legazpi umano ang lahat ng aktibidad ng naturang grupo. Tanging ang Metro Naga Peace Movement Federation na suportado ng Naga City PNP at Philippine Army ang nagsagawa ng programa sa Plaza Rizal na nagpapakita ng suporta sa gobyerno. Kahit ganito ang sitwasyon sa lungsod ay nakaalerto pa rin ang buong kapulisan maghapon upang tiyakin ang seguridad sakaling merong magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng paggunita ng araw ng paggawa. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, isang obrero patay sa pamamaril sa Ibaan, Batangas. Nagbabalik Arman Cambe. Duguan at wala ng buhay na matagpuan ng mga otoridad at kanyang mga kaanak ang isang 48 anyos na construction worker na binaril sa ulo ng hindi pa nakilalang salarin sa barangay Santo Niño, Ibaan, Batangas kahapon ng umaga. Kinilala ni Police Major John Leo Quasay, hepe ng Ibaan Police Station, ang biktima na si alias Alan, residente na nabagit na lugar. Sa teorya ng pulisya, maaari mo nang binaril ang biktima, hindi kilala sa lugar, saka itinapon ang bangkay nito sa sapa para itago ang krimen. Nang siyasatin ng mga pulis ang bangkay ng biktima, nakita nila na isang shotgun o maaari mo ng shotgun ang ginamit ng salarin sa pamamaril. Nagsasuga pa ng investigasyon ng mga otoridad sa naturang krimen. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa si Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat po sa ating mga Ronda reporters. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang mga paalala oras. 6:46 na po ng umaga. IZ Balita Nationwide. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Mas mabilis umano mapanis sa mga pagkain tuwing tag-init. At ayon sa mga eksperto, hindi biro ang mga kaso ng chemical poisoning. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng sikmura, pagdudumi, pagsusuka at pagkakaroon ng lagnat. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, siguraduhing malinis palagi ang kamay sa tuwing maghahanda ka ng pagkain. Ikalawa, kung may natira sa inilutong pagkain, siguraduhing malinis ang iyong paglalagyan. Kung bagong luto naman ang pagkain, pasingawin o palamigin mo muna ito bago mo ilagay sa loob ng ref. Mabilis kasi itong mapapanis lalo na kung ginamitan ito ng tomato sauce, gata, gatas o iba pang dairy products. Ikatlo, kung hindi masabing panis na ang pagkain sa pamamagitan ng amoy, maaari itong malaman sa itsura. Kapag nakakita ka ng bubbles sa paligid, it's a sign na ito'y panis na. Huwag mong panghinayangan ang itatapong panis na pagkain dahil mas malaki ang problema kung sa ospital ikaw ay dadalhin. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.
sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang Bolahan. Walang Bolahan. Walang Bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako po muli ang inyong tagapagbalita, Gilbert Perdes. IZ Balita Nationwide. Samantala, sa iba pa pong tampok na balita, bago pa ang epekto ng krisis sa gitnang silangan, nangungunang alalahanin pa rin sa mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at aumento sa sahod. Batay po sa Okta Research Survey, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing inflation ang pinaka-urgent na isyong dapat tugunan sa bansa habang 33% naman ang panawagan sa wage increase, 26% sa korupsyon at 24% sa akses sa abot kayang pagkain. Mas mataas ang concern sa inflation sa Visayas area kung saan ay tala ang 54% habang 51% naman sa Mindanao at ramdam ito sa iba't ibang antas ng lipunan lalo na sa urban middle class. Samantala sa personal na antas, nananatiling kalusugan ang pangunahing alalahanin ng 67% ng mga Pinoy. Kasunod po ng pagkakaroon ng sapat na pagkain at matatag na trabaho. Sinagawa ang survey nitong March 19 hanggang 25 ng kasalukuyang taon sa 1,000 at 200 respondents. Balik po tayo sa ating Ronda Probinsya. Isang individual arestado sa buy-bust operation sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagbabalik Ronald Domingo. Arestado ang isang 28 anyos na lalaki na nakalista bilang street level individual sa matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na isinagawa ng Lawag City Police Station sa Barangay 2, Lawag City, Ilocos Norte. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaresto sa suspect matapos silang magbenta ng ilalang shabu sa isang police poster buyer. Na-recover sa operasyon ang 3.8 grams na inalang shabu na may standard drug price na 25,840 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang isang kalibre 38 revolver na kargado ng 4 na live ammunition, buy-bust money, cellular phone, helmet at ang kanyang motorsiklo na ginamit sa transaksyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidul Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, tagong armas ng umunay mga rebuilding grupo sa Bato Kamsur, natagpuan ng PNP at Philippine Army. Nagbabalik Melvin Machado. 6 na anti-personnel mines, isang caliber 38 revolver na may naburang serial number, mga blasting cap, mahigit 115 peraso ng 5.56mm na bala, detonating wires, iba't ibang uri ng magazine, baterya, mga sangkap sa paggawa ng improvised explosive device, tactical gear at bandila umano ng Communist Terrorist Group ang natagpuan ng pinagsanib na pwersa ng PNP at Philippine Army sa Barangay Kutmon, Bato Camarines Sur nitong nakarang Abril at 30. Ang nakatagong armas ay
pinaniniwala ang pag-aari ng mga armadong grupo. Ipinasailalim ngayon sa ballistic examination ang baril at balang na recover upang malaman kung nagamit ang mga ito sa ilang insidente sa lugar. Ang mga pampasabog naman ay ipinasa sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP Special Action Force. Pinuri naman ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director ng PNP Kamsur, ang mahusay na koordinasyon ng PNP SAF, Camarines Sur Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 5 at Philippine Army bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra insurgency sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Samantala, isang madulas daw na tirador ng cellphone sa Laguna. Tinutugis ng mga otoridad. Nagbabalik Arman Cambe. Pinaghahanap na ng mga otoridad dito sa Santa Cruz, Laguna, isang madulas na tirador ng cellphone na dumunoy nakapambiktima na ng maraming grocery store sa nasabing bayan at mga karatig bayan dito sa lalawigan. Ay sa pahayag ng pinaka-latest na biktima ng suspect, nagkunwa mo ng bibili ng mineral water ang nasabing kawatan at wala pang isang minuto ay natangay na nito ang dalawang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang ilapit ng biktima ang ginawang pagnanakaw ng suspect sa impila ng pulisya, dito na pag-alaman na marami ng nabiktima ang suspect na pare-pareho ang estilo ng pagnanakaw. Nagsasagawa na ng backtracking operation ang tanggapan ni Police Colonel Giorgio Sevillano para sa pagkakakilanlan sa natabing tirador ng cellphone. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa sin Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Samantala, top 6 provincial most wanted person sa Ilocos Norte. Arestado po ng mga otoridad sa Pidig. Report mula kay Ronald Domingo. Ronald. Isang top 6 sa provincial most wanted person ang matagumpay na aresto ng mga tauhan ng Solsona Municipal Police Station sa Solsona, Ilocos Norte. Ang akusado ay isang 25 anyos na lalaki, residente ng Solsona, Ilocos Norte, ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong homicide na may ireklamo ng piyansa na nagkakalaga ito ng 120,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aito Domingo, nagulat at Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Balita Nationwide. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ito, good news. Sa good news dapat ito yung nilagay, no? Tinuturing na pong tapos ang sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran kahit po bago pa sumapit ito yung deadline kahapon. May 1 para po sa approval ng US Congress. Ayon po yan sa isang mataas na opisyal ng Trump administration. Sa ilalim po ng War Powers Resolution, hanggang nitong Biyernes na lamang dapat humingi ng pahintulot si President Donald Trump upang ipagpatuloy ang labanan o tuluyan na itong itigil. Bagamat may opsyon pang palawigin ang palugit ng 30 days. Ayon po sa nasabing opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan, tinuturing ng tapos ang labanan na nagsimula noong Pebrero 28 dahil sa umiiral na ceasefire o tigil putukan. Dagdag pa nito, wala nang nagaganap na pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa mula na magkabisang ceasefire noong April 7 na kalaunan ay pinalawig pa. IZ Balita Nationwide. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkit naman po ni Filipino boxer Jimel Magramo ang kauna-unahang Philippine Boxing Organization Super Flyweight title matapos pong talunin si Marco John Rementizo. Sa pamagitan po yan ng unanimous decision. Sa panalong ito, naging inaugural champion itong si Magramo sa nabanggit na torneo.
ginanap po ang laban bilang main event ng 3rd Pacquiao Elorde Awards Night kung saan kapwa nagpakita ng tibay at determinasyon ang dalawang boksingero sa loob po ng ring. Aminado naman si Magramo na naging mahirap ang laban kontra kay Rementizo. Gayunman pinahayag niya ang kasiyahan sa pamagitan po o sa pagiging unang kampyon sa nabanggit na dibisyon. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalusugan. Eto, alam mo bang hindi mo na kailangang mag-gym? Depende ho sa inyo yan. Para gumanda po ang kalusugan dahil ang simpleng 20 minutes walk araw-araw ay may malaking benepisyo sa puso, baga at buong katawan. Ayon po sa mga eksperto, isa itong habit na makatutulong lalo na kung madalas kang napapagod, na-stress o may mataas na blood pressure o blood sugar. Ang regular na paglalakad ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapalakas ng puso, kaya nakatutulong sa pagbaba po ng blood pressure. At pinabibilis din ito yung metabolismo, kaya mas epektibong nasusunog ang asukal at taba sa ating katawan. Kaya sa tuloy-tuloy pong routine, ang simpleng paglalakad po ay nagiging natural na gamot na nagpapalakas po ng katawan, nagpapalinaw ng isip at nagpapabuti ng kalidad ng buhay. IZ Balita Nationwide. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Inanunsyo naman po ng OPM icon na si Regine Velasquez ang kanyang final major solo concert. Ngayong taon po yan na pinamagatang finale. Ibinahagi po ng Songbird ang balita po sa pamamagitan ng isang social media post kung saan kinumpirma ang 2 araw na pagtatanghal sa October 17 at 18 sa SM Mall of Asia Arena. Bagamat wala pang nilalabas na karagdagang detalye tungkol sa nabanggit na aktibidad, inaasahang magsisilbi itong espesyal na selebrasyon ng kanyang ika-40 taong pamamayagpag po sa industriya ng musika. IZ Balita Nationwide. At sumayin nga po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide ngayong araw po ng Sabado, unang Sabado po ng Mayo, May 2, 2026. Ako po inyong tagapagbalita, Gilbert Verdes. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, Isyu ng Bayan. Kasama niyo dyan si Ma'am Lisa Soriano, Sir Ed Dural at si Sir Jerome Padre Kela. Maraming salamat po. Bye-bye!